Hindi ko akalain na ang simpleng pag-oo ko sa isang imbitasyon ang magiging dahilan para hindi na ako muling makatulog ng payapa. Ako si Ramon at ito ang kwento ng pistahan na hindi ko na malilimutan. Noong isang buwan, inimbitahan ako ng kasintahan ng kaibigan kong si Leo. Ang pangalan niya, Clarice. Tahimik, magalang at may kakaibang lambing sa boses. Sabi niya, Ramon, pumunta ka naman sa amin sa baryo namin sa San Isidro. Pistahan dun sa Sabado. Simple lang ang tono niya, pero may kung anong lamig sa tuwing binabanggit niya ang baryo nila. Noong una, ayaw kong pumunta. Hindi ko kasi kilala ang lugar. Pero mapilit si Clarice at si Leo naman tuwang-tuwa. Sabi pa niya, pare, dun tayo magiinuman. Marami raw pagkain at siguradong magugustuhan mo yung baryo nila. Parang probinsyang napag-iwanan ng panahon. Hindi ko alam kung iyon ang dahilan kung bakit ako pumayag o dahil gusto ko lang makita kung anong klaseng babae ang kayang paikutin ang ulo ng matalik kong kaibigan. Pagdating ng Sabado, umaga pa lang ay bumiyahe na kami. Mainit, maalikabok at tila walang katapusan ang daan. Pero nang makarating kami sa hangganan ng San Isidro, biglang nag-iba ang hangin. Lumamig, tahimik ang paligid kahit tanghaling tapat. Walang ibon, walang aso, walang batang naglalaro. Tanging hangin lang ang humahaplos sa mga dahon. Pagbaba namin ng jeep, sinalubong kami ng ilang matatanda. Ngumiti sila, pero may kung anong lungkot sa mga mata nila. Sabi pa ng isa, mabutit nakarating kayo mga iho. Pista na naman. Matagal na kaming naghihintay. Hindi ko alam kung bakit pero parang may laman yung salitang naghihintay. Dinala kami ni Clarissa sa bahay nila. Luma, gawa sa kahoy, at ang kisame ay mababa. May amoy na parang pinaghalong insenso at nilutong karne. Sa mesa nakahain na ang mga ulam, adobo, dinuguan, at kung ano-ano pa na hindi ko maipaliwanag kung anong karne ang ginamit. Ang sabi ni Clarice, kain lang kayo ha, mamaya pa yung mismong pistahan. Gabi yun nagsisimula. Gabi raw nagsisimula. Sa totoo lang, dun palang kinilabutan na ako. Sino bang baryo ang nagpipista tuwing gabi? Pagsapit ng 7:00, nagsimula ng dumilim. Ang paligid parang biglang nag-iba ng kulay. Ang mga tao isa-isang nagsilabasan mula sa dilim. May mga dala silang lampara at ngiti, pero sa ilalim ng liwanag. Ang mga ngiti nila, hindi ko maipaliwanag kung masaya o gutom. Naririnig ko pa ang musika, tugtugin ng tambol at kulintang. Ngunit may halong kakaibang tunog, parang kaluskos ng kuko sa bakal. Habang lumalalim ang gabi, lalo kong nararamdaman na parang ako lang ang dayo. Lahat ng mata parang nakasunod sa akin. Si Clarice nakangiti lang sa gilid. At si Leo, hindi ko alam kung dahil sa alak o sa hangin pero parang ibang-iba ang itsura niya. Maputla at tila wala ng sigla. At bago matapos ang gabi, lumapit sa akin ang isang matandang babae. Nakaitim siya at may dalang kandila. Hinawakan niya ang kamay ko at bumulong. Anak, sana alam mo kung anong pista ang pinuntahan mo. Nanginig ako. At doon ko naramdaman, hindi ito ordinaryong pistahan. Ito ang simula ng isang gabi na sana hindi ko na lang pinaniwalaan. Pagkatapos sabihin ng matandang babae ang mga salitang iyon, sana alam mo kung anong pista ang pinuntahan mo, parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Nang lingunin ko siya, wala na siya. Tanging usok ng kandilang naiwan ang naglalabo sa paningin ko. Walang gustong maniwala nang sabihin kong may kakaiba akong nararamdaman. Kaya pinilit kong maging kalmado, pero sa loob-loob ko, alam kong may mali sa lugar na iyon. Habang papalapit ang hating gabi, unti-unting nagsimula ang pistahan. Sa gitna ng plaza ng baryo, may nakahandang malaking dulang. May mga banderitas, may ilaw, may musika, pero iba ang amoy ng hangin, parang pinaghalong dugo at nilutong laman. Ang mga tao nakangiti, sumasayaw, nagbabatian, pero kung tititigan mo ng matagal, para bang may aninong kumikilos sa ilalim ng balat nila para silang mga tao. Pero hindi rin. Pinilit kong huwag magpahalata. Umupo ako sa dulang kasama si Leo at si Clarice. Nakaayos ang pagkain, dinuguan, adobo, sisig at may isang malaking kaserola na tinatakpan ng dahon ng saging. Nang alisin ni Clarice ang takip, bumungad sa amin ang nilutong karne na parang hindi baboy, hindi manok, may mga daliring tila maliit parang sa tao. Nanindig ang balahibo ko. Ngumiti lang si Clarice. Sikreto ng baryo namin yan. Dito lang matitikman to. Pinilit kong ngumiti. Pero halos hindi ko malunok ang laway ko. Tumingin ako kay Leo. Lasang-lasa na siya sa alak. Namumungay ang mata. At para bang wala nang pakialam sa paligid. Nang mapansin kong nangingitim ang gilid ng labi niya, tinapik ko siya. Pare, okay ka lang? Hindi siya sumagot.
Ngumiti lang. Ngumiting may bahid ng dugo sa gilid ng ngipin niya. Napalunok ako. Hindi ko na alam kung alak yun o iba na. Habang nagpapatuloy ang kainan, napansin kong wala ni isang langaw o lamok na lumalapit sa pagkain. Pero sa paligid may mga ilaw na umiikot-ikot sa hangin. Parang mga apoy na maliliit, tila mga alitap-tap, pero mas maliwanag, mas pula. At sa bawat kislap ng ilaw, may mga aninong dumadaan sa gilid ng aking paningin. Isang kisap mata at nawala ulit. Minsan may mga kamay na lumalabas mula sa ilalim ng mesa. Minsan may mga matang nakasilip sa dilim. Wala yan, sabi ni Clarice, habang tinutulak sa akin ang baso ng alak. Para hindi kakabahan. Tinanggap ko pero hindi ko ininom. Pinagmasdan ko lang kung paanong parang may maliit na bula na gumagalaw sa loob ng alak. Parang humihinga. Unti-unting nag-iba ang tugtugin. Mula sa sayang masigla, naging mabagal at malalim. Parang dasal, parang ritual. Ang mga matatandang babae nagsimulang maglakad paikot sa dulang. May hawak na mga dahon at kandila, sumabay ang mga bata. Kumakanta ng salitang hindi ko maintindihan. Sa bawat ulit nila parang lumalakas ang ihip ng hangin. Clarice, mahina kong bulong, anong klaseng pista to? Ngumiti lang siya at sa ilalim ng liwanag ng lampara, napansin kong may dugo sa ilalim ng kanyang kuko. Pista ng pagbabalik sabi niya, taon ng handaan para sa mga hindi na nakauwi. Hindi ko na maintindihan. Nais kong tumayo pero para bang may humawak sa mga paa ko sa ilalim ng mesa. Pagyuko ko, may nakita akong kamay. Maitim, butot balat, nakapulupot sa akin. Sumigaw ako pero natabunan ng musika. Lahat sila nakangiti, sumasayaw, tila walang naririnig. Tumayo ako at sinubukang tumakbo. Ngunit sa bawat direksyon mukha lang ng mga tao ang nakikita ko. Ngunit hindi na sila tao. Ang ilan mahahaba ang dila. Ang iba, nagdidilim ang mga mata parang uwak na handang sumalakay. At si Clarice, nakatayo sa gitna, nakangiti. At sa bawat ngiti niya, bumubuka ang bibig na parang may mga ngipin sa loob ng ngipin. Ramon, tawag niya, malambing pa rin. Huwag kang aalis, hindi ka naman bisita rito, bahagi ka na ng pista. Ang mga ilaw nagsimula ng mamatay isa-isa. Ang tugtugin mas bumagal parang tibok ng puso. Hanggang sa wala nang marinig kundi ihip ng hangin. At ungol ng mga nilalang sa dilim. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos nun. Ang huling natatandaan ko, may malamig na kamay na dumampi sa batok ko. Pagmulat ko, mag-isa na akong nakahandusay sa gitna ng kalsada. Tahimik. Walang tao. Walang ilaw. Walang pista. Pero sa kamay ko, may hawak akong basong may pulang likido. At sa lupa sa tabi ko nakasulat gamit ang dugo. Babalik ka, Ramon. Hindi natatapos ang pista. Bumalik ako sa Maynila kinabukasan. Nanginginig, pagod, at hindi sigurado kung totoo ba ang lahat. Pero mula noon, gabi-gabi may naririnig akong tugtugin sa labas ng bintana. Yung parehong tambol, parehong kulintang, at parehong tawa ni Clarice. At minsan sa salamin ng kwarto nakikita kong may mga aninong sumasayaw sa likod ko. Hindi ko na tinatangkang lumingon. Dahil alam kong kahit saan ako magtago, kapag dumating na ang pista sa baryo ng mga aswang, hindi ako bisita. Kabilang na ako sa kanila. Simula nang makauwi ako galing San Isidro, hindi na ako muling naging payapa. Akala ko nung una masamang panaginip lang lahat ng nangyari, na baka epekto lang ng pagod ng alak o ng lamig ng gabi. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumilinaw sa isip ko na totoo yon at mas masahol pa, parang may sumama sa akin pa uwi. Bawat gabi bandang 12:00, may maririnig akong mahinang tugtugin, tambol, kulintang, mga tawa ng mga taong nagdiriwang. Pag sinilip ko sa bintana walang tao, pero may aninong dumadaan sa labas. Parang mga nilalang na nagmamadali, naglalakad sa dilim. Sa bawat hakbang nila naririnig ko ang langit-ngit ng lupa, parang mga kuko ng hayop na humahagod sa semento. Madalas din akong magising sa amoy ng nilutong karne, amoy na hindi ko makalimutan. Amoy ng pista, amoy ng baryo. Isang gabi hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang motor ko at nagdesisyong bumalik sa San Isidro. Kailangan kong malaman kung totoo bang nangyari yung lahat o niloloko lang ako ng isip ko. Pero pagdating ko sa lugar kung saan ako dati bumaba ng jeep, wala nang baryo, walang ilaw, walang bahay. Tanging punong baliti lang ang nakatayo. At sa ilalim nito may mga basag na pinggan at bote ng alak. And sa isa sa mga bote, may papel na nakapulupot. Dahan-dahan kong binuksan, may nakasulat gamit ang tinta na parang dugo. Bumalik ka na, Ramon. Hindi natatapos ang pista. Nanginig ako, sabay biglang umihip ang hangin. At mula sa balete may bumagsak na piraso ng damit. Puti, luma,
at amoy alak at pabango ni Clarice. Umalis ako agad, pero habang binabaybay ko ang daan pauwi, napansin kong parang paulit-ulit lang ang kalsada. Sa bawat liko ko pare-parehong puno, pare-parehong poste, pare-parehong tunog ng hangin, hanggang sa mapansin ko na may sumasabay sa akin sa likod ng motor. Hindi ko nakikita pero ramdam kong may bigat sa likuran. At sa side mirror, sandaling lumitaw ang mukha ni Clarice. Maputla, ngumingiti. At sa labi niya may bakas ng dugo. "Clarice!" Sigaw ko pero wala akong boses. Ang tanging naririnig ko ay bulong. "Hindi ka pa tapos, Ramon. Kailangan mong bumalik, hindi mo pwedeng takasan ang pista." Sumimplang ako sa kalsada. Nang magmulat ako, nasa ospital na ako. Sabi ng doktor, aksidente raw ako sa daan. 2 linggo akong walang malay. Pero nang tanungin ko kung may nakita silang babae o may sumama sa akin, umiling lang sila. Wala raw ibang tao doon. At ang mas nakakatindig balahibo, ang nurse na nagbabantay sa akin gabi-gabi, bigla na lang nawala matapos akong gumising. Ang mga kasama kong pasyente, sinasabi nilang tuwing gabi, may babaeng nakaputing bestida na umiikot sa ward. Hindi nagsasalita, ngumingiti lang. At minsan, pinapatakan daw ng dugo ang baso ng tubig sa tabi ng kama ko. Pagkalabas ko ng ospital, tinangka kong bumalik sa normal na buhay. Nagtrabaho ulit, nagmaneho, nakipagkwentuhan sa mga kaibigan, pero si Leo, wala pa rin. Simula nung gabing yon, hindi na siya nakita. Ni bangkay, ni gamit, wala. Ang sabi ng pamilya niya, baka raw tumakas kasama si Clarice. Pero alam kong hindi totoo yon. Hindi yon si Clarice na nakasama niya. Hindi na siya tao nung gabing yon. Lumipas ang ilang linggo. Hanggang isang araw may natanggap akong sobre. Walang pangalan ng padala, walang return address. Sa loob nito isang imbitasyon. May nakaukit na mga salitang, "Pista ng San Isidro, malugod ka naming inaanyayahan." At sa ilalim may nakasulat na pamilyar na pirma, "Clarice." Sinunog ko agad yung imbitasyon. Pero pagdilat ko kinabukasan, naroon ulit sa mesa, malinis, bago at walang bakas ng sunog. Kasabay nito may amoy na ng nilutong karne sa kusina. Pagbukas ko ng kalan, walang laman pero umaapoy ang kawali. At sa ibabaw ng apoy may aninong babae. Nakaputing bestida, nakangiti, habang bumubulong. "Magkita tayo sa pista, Ramon. Hindi mo naman ako kayang talikuran, di ba?" Tumakbo ako palabas ng bahay, dala ang cellphone. Tinawagan ko si Pido, yung mekanikong tumulong sa amin nun. Pero pagdinig ko ng boses sa kabilang linya, hindi si Pido ang sumagot. "Late ka na, Ramon," sabi ng boses. "Dito sa baryo nagsimula na ang kainan. Sayang, niluto ka pa namin ng espesyal." Biglang nag-static ang linya. Tapos narinig ko ang tunog ng kulintang, tambol at tawanan. Parang live na pista. Pero gising ako at nasa loob ako ng bahay. Lumapit ako sa bintana at doon ko sila nakita. Sa kalsadang madilim, may mga taong nakaputi naglalakad papunta sa direksyon ko. Dala nila ang mga lampara parang prosesyon. Sa gitna nila si Clarice. Bit-bit niya ang isang bagay na tila katawan. Nang mas lumapit sila, napansin kong ako ang dala niya. Ang sariling mukha ko patay, malamig at nakangiti. Napaluhod ako. Pinikit ko ang mata ko at paulit-ulit kong sinabi, "Hindi totoo, hindi totoo, hindi totoo." Pero pagdilat ko nasa ibang lugar na ako. Tahimik. Madilim. At sa paligid ko may mga banderitas na marurumi, may mga lamesa at mga pinggan na puno ng dugo. Narinig ko ulit ang tinig ni Clarice. "Welcome home, Ramon. Dito nagtatapos ang pagtakas, dito nagsisimula ang pista." At sa unang pagkakataon, hindi ko na tinangkang tumakbo. Dahil sa loob ko, parang may boses na bumubulong. Isang pamilyar na gutom. Isang bulong na nagsasabing, "Panahon mo na para maghain." Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa gitna ng plaza. Ang paligid puno ng mga taong nakamas, nakangiti, at kumakain ng karne na alam kong hindi na mula sa hayop. Ang tunog ng tambol ay parang tibok ng puso ng impyerno. Mabagal pero malakas. At sa gitna ng lahat si Clarice. Nakatingin siya sa akin, nakangiti. Pero ang mga mata niya mapula, parang apoy na sinisilaban ng gutom. Lumapit siya, hinaplos niya ang mukha ko. "Ramon," sabi niya sa tinig na malamig gaya ng hangin, "salamat sa pagpunta. Hindi mo alam kung gaano kahalaga to sa amin." Hindi ko na napigilang manginig. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Pero imbes na sumagot, inilapit niya ang labi niya sa tenga ko. At sa bulong niyang parang ihip ng hangin sinabi niya, "Bawat taon kailangan naming mag-alay ng bagong dugo para manatiling buhay ang baryong ito." Bago pa ako makatakbo biglang dumagundong ang lupa. Ang mga ilaw ng lampara ay isa-isang namatay.
Ang mga taong kanina ay nagkakatuwaan unti-unting nagbago. Ang kanilang mga mukha humaba, ang mga kuko tumalim, at ang mga ngiti naging mga pangil. Isa-isa silang nagsilapit sa akin, naririnig ko ang kanilang paghinga. Mabigat, malalim parang mga hayop na gutom. Si Clarice nakatayo pa rin sa gitna. Hawak ang kandila na kulay itim, at sa dulo ng kandilang iyon ay may pangalan kong nakaukit. Sinubukan kong tumakbo, pero ang lupa sa ilalim ko parang may buhay. Dumidikit sa paa ko parang pilit akong hinahatak pabalik sa gitna ng plaza. Mula sa dilim may mga kamay na lumalabas, malamig at basa. Hinahawakan ang binti ko. Naririnig ko pa ang tinig ni Leo, pero hindi na siya ang Leo na kilala ko. Ramon, sabi niya habang lumalapit, huwag ka nang lumaban. Ganito rin ako noon. Isa lang ang paraan para makaligtas ka. Tumigil siya sandali, ngumiti. Isang ngiting puno ng kalungkutan. Kailangan mong may ipalit. Nanginginig akong napaatras. Hindi ko alam kung umiiyak ako o pawis ang dumadaloy sa mukha ko. Sa isip ko gusto kong tumakbo pero saan? Lahat ng daan nilamon ng dilim. Nang bumalik ang mga ilaw nakita ko, nasa gitna na ako ng altar. Ang aking mga aswang paikot sa akin. Ang mga mata nila kumikislap na parang mga baga. Si Clarice umakbang palapit. Hawak ang matalim na patalim na parang kutsilyong bato. At sa bawat hakbang niya naririnig ko ang bulong ng mga matanda. Isa para sa dugo. 2 para sa lupa. 3 para sa katahimikan. Itinaas ni Clarice ang kutsilyo. Nakita ko sa mga mata niya ang lungkot. Parang ayaw rin niya itong gawin. Pero may lakas na mas malakas kaysa sa kanya. Ang gutom ng baryo. Ngunit bago niya ako mataga biglang lumakas ang hangin. Pumutok ang mga lampara at may boses na umalingaw-ngaw. Malalim parang mula sa ilalim ng lupa. Hindi pa siya ang oras niya? Napatigil si Clarice. Ang mga aswang nagkagulo. Ang lupa ay biglang bumuka at isang malakas na apoy ang sumiklab sa gitna ng altar. Nabulag ako sa liwanag. At nang bumalik ang paningin ko, wala na sila. Wala na ang mga aswang, wala na si Clarice, wala na si Leo. Tahimik. Madilim at ako lang ang natira. Nang magkamalay ako, nasa tabi na ako ng kalsada. Madaling araw. May mga tricycle na dumadaan, parang walang nangyari. Nang tanungin ko ang isang matandang lalaki kung nasaan ang baryo ng San Isidro, napatingin siya sa akin, nagulat. San Isidro? Anak, matagal nang wala yon. Nasunog yung baryo na yon mga 20 taon na ang nakalipas. Nanginig ako. Sa bulsa ko, may naramdaman akong piraso ng papel. Nilabas ko, isang punit na imbitasyon at sa ilalim ng pangalan kong nakasulat. May bago ng tinta na tila sariwa pa. Nakaukit doon ang mga salitang, "Salamat sa pagdalo, Ramon. Hanggang sa muling pista."